Nagpasiklaban ang rookie ng Warriors at ng Lakers sa kanilang California Classic game. Itong si Axel sa loob ng 22 minutes, 19 points, 5 rebounds, 6 assists, perfect from the line. Walang mintes mga idol, pati po sa 3, 4 out of 4. Si Cameron Carr naman ng Lakers ay 24 minutes, 19 points, 2 rebounds, 1 assist, 5 3-pointer out of 11 attempt. Talagang makikita mo na mayroong potensyal ang mga manlalarong ito. Itong si Axel ay tsak na pagkakatiwalaan ng Golden State Warriors dahil sa kanyang maturity at sa kung ano ang kanyang maibibigay pa. Samantalang itong si Cameron Carr ay mayroon ding potensyal na maging rotational player ng Los Angeles Lakers dahil bata ang kanilang lineup sa ngayon. Kaya tsak na mabibigyan din siya ng kanyang hinahanap na exposure. Si Will Richard naman ay mayroon 16 points, 3 rebounds, 3 assists, 3 steal, 4 out of 5 sa 3-pointer at 21 minutes na playing time. Marami na nga sa ngayon ang nag-e-expect na itong si Richard ang posibleng papalit sa posisyon ni Podziemski kung siya ay ititrade ng Golden State Warriors. Kaya kung maganda para mismo kay Will Richard ang mga numerong iyan dahil syempre mapopromote siya. Sa kay Podziemski naman ay malaking bantayan dahil posible na siyang mapalitan. Ito naman ang magiging mukha ng Philadelphia kung sakaling pupunta si LeBron James sa kanila. Sa totoo lang, mayroon talagang potensyal ang team na ito na makapasok sa NBA Finals kung sakaling magiging healthy lang ang mga manalarong ito. Tsak na kanilang masisipa ang OKC Thunder pati na yung Boston Celtics. Maganda kasi kung mapupunta itong si LeBron sa Eastern Conference dahil mayroon na rin katapat ang Knicks. Sa Western Conference kasi ay medyo stack na mga team doon, di ba? Eto pa sa Miami Heat naman, siguradong masesemento sa depensa ang kalaban kung eto yung lineup ng Miami Heat. David Mitchell, Wiggins, LeBron, Giannis at Bam Adebayo. Isa rin po itong malaking threat para sa Knicks. Ayon sa latest na report, itong si LeBron James ay naghahanap talaga ng kupunan na maganda na yung composition ng lineup. Mayroong solidong nag-aambag sa opensa, mayroong mga defender. Merong ganyan ang Miami Heat mga idol, kaya kabilang din po sila sa mga dark horse na makuha sa LeBron James. Kung patungkol naman sa budget, kayang-kaya nilang makuha itong si LeBron James. Papayag si LeBron na pumirma ng nasa 3 million pa itaas na kontrata para lamang makalaro. So minimum po yan, malaking bawas po malaking discount yan kumpara sa kanyang sinahod sa nagdaang season na nasa $52 million. Ikaw, sinong pipiliin mo dyan? Miami Heat ka ba o Philadelphia 76ers? I-comment lang.